Kapag hindi maibigay ang gusto, basag doon, basag dito. Sas, narito at panoorin natin. Nanay Percy, bakit inirereklamo mo itong anak mo? Anong pangalan niya? Si Crisper ho, Si Pearl. Bakit? Anong problema ni Pearl? Bakit siya nagkakaganyan? hindi ko ho alam. Minsan lang ho, nahataw ko siya. Parang nagtanim na ho siya ng sama ng loob sa Nahataw akin. niyo po ng ano? Tambuho. Ng Isang tambo? beses lang ho. Ilang taon na ba siya? 32 na ho siya ngayon. Ilang taon mo siyang nahataw? Siguro mga 10 taon. Seryoso, ang tagal na kinimkim At no? nagkinimkim niya? Samantalang ako bali-bali yung hawakan ng walis tambo sa katawan ko. Di ko nagawang magtampo sa nanay ko. Ano ho ang nangyari sa anak ninyo at naging ganyan ka bastos sa inyo? Parang nagtanim siya ng sama ng loob sa akin ang hatawin ko. Sigurado po ba kayo, Nanay Percy, na nung hinataw nyo lang? Opo. O hindi nyo ba siya pinagmalupitan nung araw? Nakapag-aral ba itong si Pearl? Opo. Nag-high school ho siya. Ano sa tingin nyo ang problema niya? Bakit siya nagkakaganito? Hindi ko po alam. Hindi nyo talaga ho alam? Ilan taon na po kayo, Nay? Ilan? 72. 72, batang-bata. Oo. Kapag hindi raw nakukuha ang gusto niya, nagbabasag siya sa loob ng bahay. Oho. Minsan minumura niya ako, pinalalayas. Sorry ha, Nanay Percy, kasi kung hindi nyo alam ang dahilan, dapat pinatingnan nyo na sa doktor. Baka meron siyang pinapsychiatrist nyo na ba? Ay wala ho akong pera para patingnan siya. Pero sa tingin nyo ba meron siyang something? Meron ho siyang, sa tingin nyo, Nanay? May pinagdadaanan ba? May anxiety? Meron ba siyang mental health issues? Hindi ko po alam. Ang alam ko, sumama loob niya nung hatawin ko siya. Ayun pa rin yun. Siya ang sinasabing konsumisyong anak. Pearl, totoo ba ito? Pasok! Pearl, diretsahang tanong, sakit ka nga daw ba ng ulo ng nanay mo? So Pearl, inaamin mo na sakit ng ulo ka ng nanay mo. Bakit Pearl? Bakit ka tinuturing na sakit ng ulo? Ano nangyayari? Dahil po sa hindi parehas na pagtrato sa amin ng magulang ko. Kasi po parang sa amin pong tatlong magkakapatid, ako po yung hindi nila napagbibigyan pag may gusto. Hindi po kagaya ng mga kapatid ko na konting hingi nila sa magulang ko na ibibigay agad nila. Pero pagdating po sa akin, wala na silang maibigay. Bunso ka ba? Opo. Anong mga katulad ng ano, Pearl? Ano yung mga naibibigay sa mga kapatid mo na sa'yo ay hindi? Halimbawa pong may gusto silang gamit na nirequest sa magulang ko na ibibigay naman po agad ng magulang ko. Hindi po kagaya sa akin na pag humingi ako ng isang bagay sa kanila, parang pinag-iisipan pa po nila kung ibibigay ba nila o hindi. Hindi kagaya ng ate ko, ng kuya ko, konting hingi lang na ibibigay agad nila. Nakapag-asawa ka na ba? Opo, May anak ka na? 4 po. May anak kang 4. Asan ang asawa mo? Nagtatrabaho po. Okay. Pero nakatira ba kayo sa nanay nyo? Ako po, nakatira ako sa magulang ko, yung asawa ko, nasa biyanan ko po. Bakit? Hindi ka kasal? Hindi po. Okay, kinakasama mo lang. Opo. Asan yung mga anak? Nasa akin po lahat ng anak ko. Okay. So may trabaho ka? Wala po. So sino nagpapakain sa inyo? Nangingi lang po ako sa mga tiyuhin ko. Hindi ang mga magulang mo. Hindi po. Totoo ba ito, Nanay Percy? Byuda na ho kasi ako, wala na akong kasawa. Nangihingi ka sa mga... Pero ang nanay mo ay tanging magulang na nandiyan. Bakit hindi mo na lang siya alagaan, Pearl? Kasi akala ko dalaga ka. May mga anak at may mga asawa ka na pala at wala ka naman ding trabaho. So kung wala kang trabaho, ano ang hinihingi mo? Humihingi lang po ako sa kanya ng baka sakaling meron siyang maibigay sa amin na panggastos kasi kagaya po niyan, 2 yung anak ko nag-aaral, tapos yung 2 po nagagatas diaper po. Okay. Pero obligasyon ito ng asawa mo, yung tatay ng mga anak ha. Hindi to obligasyon ng nanay mo, Pearl. So,
At naiintindihan mo ba na 72 years old na yung nanay mo para ganyanin mo pa? Kasi nga, kausap nga natin ngayon, nanginginig na, no? Ang dalawa mong kapatid kasi ay may mga trabaho. Opo. So, hindi mo kasama din sa bahay? Hindi po. Okay. Hindi mo rin daw kasundo ang biyanan mo, Pearl, kaya hindi Hindi ka nakatira doon. Bakit? Dahil din po sa ugali ko, kung ano yung ginagawa ko sa magulang ko, nagagawa ko rin po sa asawa ko na pag may gusto po ako, hindi niya naibigay agad, nagwawala po talaga ako. Okay. Pero ito naman ay, parang, ano mo naman, parang tanggap mo na ganyan ka. Opo, tanggap Bakit, ko naman Pearl, po sa sa tingin sarili ko. mo? Kakapanganak mo lang ba? Kasi baka postpartum. Yung bunso ko po, 1 year old. 1 year old? Pwede pa? Sige. Kasi para sa akin, ay kapatid ni Nanay Pearl. Hipag ko po siya. Hipag. Kapatid ko po yung Asawa. Okay. So, ilang taon nyo nakita na konsumisyon na talaga itong si Pearl? Ay, siguro ito nung mga 10 taon, gano'n, nung lumalaki siya, tinutulungan ko naman kasi pamangkin ko siya. Kaya yung time na nagtatrabaho pa ako sa karinderya, humingi siya ng tulong sa akin. Pagkain, binibigyan ko. Lumabas yung ugali niya na hindi ko gusto. Talagang salbahe. Nagtaka rin ako eh. Kumbaga, nanghingi siya nung misa sa akin ng pera sa tindahan, sa karinderya. Natapat endo ng amo ko. Minura niya ako. Minura niya ako. Sabi ko, ano ba itong batan to? Bakit parang wala na respeto? Wala na respeto sa akin eh. Kasi sa magulang niya wala eh. Bakit sa akin pati tumutulong ako? Pearl, bakit nagkaganito ka? Kung totoo man ito lahat, ano nangyari sa'yo? Dahil na rin po siguro sa karanasan ko sa magulang ko. Tsaka yung inggit na rin po dahil yung mga kapatid ko nga, nasusunod yung gusto nila pag hiningi nila sa magulang ko. Nakakausap mo ba yung mga kapatid mo? Ngayon po, hindi po. Bakit? Galit din po sila sa akin dahil po sa ginagawa ko sa magulang ko tsaka sa mga tiyuhin ko po. Ano yung mga karanasan na sinasabi mo tungkol sa magulang mo, Pearl? Yung pananakit po nila sa akin. Kasi Isang beses ka lang daw napukpok ng tabo. hindi po yung tabo. Hindi lang po tabo. At tambo. Walis tambo po. Walis Saka tambo. po yung swelas ng sapatos, masakit po yun. Oo, pero napukpok ka so na bad trip. Tinitingnan ko lang bakit ang nabibiktima ni Pearl doon sa kanyang ugali ay mga may edad na. Mula sa nanay, sa mga tiyuhin niya, yung mga taong parang hindi makalalaban, yung kaya niyang kontrolin, no? Ang pumasok sa isip ko, pagpasok pa lang ni Pearl kanina, inobserbahan ko lang ang kilos niya. Wala akong makitang remorse and very proud siya doon sa sinasabi niya na pag hindi niya nakuha ang gusto niya, nagbabasag siya, nagsisira. So sabi ko, something must be wrong dahil hindi ganito ang normal na takbo ng kaisipan ng isang bata na lumalaki. So, hindi ko makuhang magalit sa kanya. Imbis na galit, naawa ako dahil may kailangan siyang i-address. Kasi Pearl, hindi lahat ng gusto natin sa buhay, nakukuha natin. No? At pag yan ang naturo natin at nakita ng mga anak natin sa atin, you are into a big surprise. Malaking problema yan. Dahil problema mo na sa personality mo, makikita mo pa dun sa mga anak mo, ay baka magkaanak pa yung mga anak mo, ganyan din ang makikita. So it becomes a vicious cycle. No? So kailangan mo talaga magpakonsulta, counseling, sa isang psychologist. My solution, Pearl, if you will accept, tatanggapin mo yung shortcomings mo, yung pagkukulang mo, yung kakulangan sa isipan mo, napupunuan ng pagpapaliwanag at tulong ng isang doktora sa sitwasyon ng iyong pananaw sa mundo, maaaring magbago, sabi nga ni doktora, kung meron kang intensyon na magbago. Otherwise, you will be a problem in our society. Kung hindi ang anak mo ang kunin, baka ikaw ang ilayo sa lipunan. Yun ang hindi ko gustong mangyari. Mama Carla, maraming salamat.